Nakaramdam ako na ng paninigip ng aking dibdib. Nangunguyapit ako doon sa dresser. Doon, naratnan ako ng aking anak na si Eric. Yun na po yung time na dinala ko sa ospital. Doon po na ICU na po kagad si tatay ko. Talagang nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, kung talaga pong oras ko na, nilalaan ko na yung sarili ko sa inyo. Nasundan po yun ang pangalawang atake. Pero yun po, yung pangatlong atake po, nandun po siya sa Magic Star Mall. Iba raw po siya nararamdaman. Ginawa po namin, unti-unti po namin siya dinala sa sasakyan ko. Hanggang sa iba na po yung pakiramdam ko talaga at nataranta na po talaga ako. Kaya po sinugod ko po siya sa ospital. Malungkot ho. Hindi na kami yung dating pagbangon namin, sabay kami kakain. Kaya nalulungkot ako. Ako si Francisco Bondok, 67 years old, ng Lorma Tatalay, Tarlac City. 2011, nakaramdam ako na ng paninigip ng aking dibdib. Karoon ako ng komplikasyon sa puso dahil po sa lifestyle ko, dahil malakas akong kumain ng kanin at saka sa umaga hanggang gabi, mahilig akong magkape. Akala ko yung kape maganda sa katawan, yung pala pag sobrang kape, yun ang isa sa nagpahirap sa aking puso. Itong April 5, umaga, habang kumakain kami ng aking asawa, sobrang sakit ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Kaya sabi kong ganun sa misis ko, abay, ikaw na magtinda, hindi ko kaya. Nangunguyapit ako doon sa dresser, doon naratnan ako ng aking anak na si Eric. Nadatnan ko po si tatay, nakahawak po siya sa kanyang dibdib. So sabi ko nga, tay paano kasi hindi? Sabi ni tatay ko, magkapahinga lang ako. Tay, hindi po maputla ka, iba yung pakiramdam mo. Dadaling kita sa ospital. So, yun na po yung time na dinala ko sa ospital. Doon po na ICU na po kagad si tatay ko. Bali 5 araw ako sa Jersoil sa pagkakakumpine. Doon, binigyan ako ng mga gamot para sa puso. Pagkatapos doon sa 2D echo, troponin I at saka ECG. Sa troponin I, ang heartbeat ng puso is 29 lang. Pero yung cardiac marker ko is 1,234. Sobrang napinsala ang puso ko. Ng 90 days, sobrang sakit na naman ang naramdaman ko sa aking puso. Nasundan po yun ang pangalawang atake. Pero yun po, yung pangatlong atake po, nandun po siya sa Magic Star Mall. Si tatay ko po nasa CR. So, mabuti na lang po nandun po. Tumawag po sa si tatay ko na iba raw po siya nararamdaman. So sabi ko nga, o tay, sige, puntahan po kita dyan. Pagdating ko po sa CR, iba na po talaga, maputla na naman. Hanggang sa nataranta na po ako, yung mga tao sa staff ng mall, yung mga guard, talagang tinulungan po kami. Ginawa po namin, unti-unti po namin siya dinala sa sasakyan ko hanggang sa iba na po yung pakiramdam ko talaga at nataranta na po talaga ako. Kaya po sinugod ko po siya sa ospital. Sa awa po ng Diyos, nakarating po kami ng maayos sa ospital at yun po, nakaligtas po ulit si tatay ko sa pangatlong atake po niya. Bali, 4 na beses akong na-cardiac arrest. Ang cardiac marker ko is 1,234 at ang BP ko ay 180/100. Sabi ng doktor ko, tay, panahon na siguro para magpa-angiogram ka. Para makita natin kung gaano ba kalaki yung barado mo sa puso. Doon sa angiogram, sisilipin lang yung puso ko. Nung pinakotation ko kay Dr. Lamorena, halos kulang-kulang sa 80,000 ang gastos sa angiograms. Ngayon, sabi ng aking doktor, kung hindi gaanong malala ang barado ko sa puso, angioplasty. Kung saan 100 to 600,000 sa angioplasty. Pero pag malaki ang barado sa puso, na hindi kaya sa angioplasty, bypass na. Kung saan 1 milyon hanggang 4 na milyon ang magiging gastusan. Hindi na ako magpapa-angiogram, sayang yung pera. Nawalan na ako ng pag-asa. Pero ang ginawa ko, una, talagang nanalangin ako sa Diyos. Dahil ang paniniwala ko, ang buhay ay ihiram lang natin. Sabi ko, kung talaga pong oras ko na, nilalaan ko na yung sarili ko sa inyo. Kaya po yung buhay po namin noon, hindi po normal po talaga. Malungkot ho. Hindi na kami yung dating pagbangon namin, sabay kaming kakain. Kaya nalulungkot ako. Kasi kaming mag-asawa lang sa bahay. Nakabukod kasi kami. Kaya pag aalis ako, lagi ko siyang tinatawagan na kung anong lagay niya, kung okay siya. Tapos bago ako umalis, dapat nakaligo na siya. Parang hindi na siya pupunta sa banyo. Itong pinakahuli, yung October 21 to 25, sabi ng misis ko, ba't di mo inumin tong salveyo? Subukan mo. Baka sakaling dito, gumaling ka.
Nung una, by September pa lang, pinipilit na nila akong uminom ng Salveyo. Pero sabi ko, baka magiging komplikasyon ito dahil sa mga ininom kong gamot. Pero nitong October 25 na talagang parang nawawalan ako ng pag-asa sa buhay, sa kapipilit ng misis ko na uminom ako ng Salveyo, sabi ko, wala naman mawawala kung susubukan ko ito. Baka sakaling makatulong ito. Uminom ako ng umaga, tanghali at saka gabi. Yung pong scoop na iniinom ko is 4 na scoop. Nagsimula ako sa trial pack hanggang sa bumili na ako ng jar. Hanggang ngayon, naka-4 na jar na ako sa Salveyo. Napakalaki ng pinagbago ng aking katawan. Nawala na yung pamumutla ko. Kitang-kita sa itsura ko ngayon na talagang parang bumalik yung dating lakas ko noon. Yun na, mga 1 buwan, sabi niya, nag-iiba'y pakiramdam ko, sabi niya, parang lumalakas ako, sabi niya. Nakikita ko naman talagang malakas na siya, yung dating hindi niya ginagawang nagwawalis, nakakapagwalis na siya, nakakapagsampay na ng damit. Pag iniiwan ko siya sa umaga, sige ba, ako na lang masasampay ng damit natin. Tapos sa gabi, pag natutulog kami, o siya natutulog, siyang nauuna, tinitingnan ko yung dibdib niya tsaka tiyan, dati kasi umaalon, kaya nakikita ko hindi okay talaga. Tapos yung tenga ko, ididikit ko sa dibdib niya, ang lakas talaga ng kabog, mabilis. Nung mga na nga ho, nung nakakainom na siya mga 2 months, napansin ko, banayad ni tiyan niya. Wala na akong nakikita kong yung parang umaalon, wala na. Kaya sabi ko, okay na. O sige, magpatingin na natin yung x-ray ka na. Nung magpatingin ako sa Jefferson Medical Center, kasama yung misis ko, nagpa-ECG na ako. Dahil sa pag-inom ko ng Salveyo, sa loob ng 3 buwan, lumitaw sa resulta ng aking ECG na naging negative yung aking bara sa puso. Tuwang-tuwa ako. Tinawagan yung doktor ko para sa puso. Sinabi niya, naging negative ako. Pagkatapos, lahat ng mga anak ko tinawagan. Tuwang-tuwa sila. Saka po yung cholesterol niya, lahat bumaba, normal pati presyon. Lahat din bumaba na sa akin. Uric ko, cholesterol ko, acidic, inaalis na lahat yun. Sumarap na ako matulog. Sabi nga ng doktor, nag-normal lahat. Napakaganda mo ng Salveyo. Malaki yung natulong. Sa mga tao, sa amin ho, nakakatulong, nakakagaling. Nasanayan na ng katawan ko yung pag-inom ng Salveyo. Kaya nung sa loob ng kulang-kulang sa 3 buwan na pag-inom ko ng Salveyo, napakalaging pagbabago. Yung itsura ko, talagang sumigla na hanggang ngayon kasalukuyan. Napakasarap. Napakalaking pasasalamat ko kay Salveyo nang dahil kay Salveyo nawala yung barado sa puso ko. At muli, ako si Francisco Bondok. At itong aking kwentong Salveyo.